Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Euritech at your service. May tanggap po ako ngayon na iPhone 11 no power. Upon further diagnosis, na-confirm ko na ang reason kaya walang power ay dahil shorted ang unit. At base sa nakita ko sa thermal camera at tulong ng schematic diagram, nalaman ko na ang short ay nagmumula sa loob ng board kaya nag-decide akong i-separate ang lower at upper board para malaman ko kung ano ang piyesang umiinit. Ang ginagamit ko pong pang-separate ng layer board ay ang Aixun iHeater Pro. At sa lahat ng nagamit kong heater, ay ito ang pinaka-nagustuhan ko. Hindi lang kasi sa ilalim nagmumula ang init pati sa gilid meron, kaya mas safe siya gamitin compare sa iba. Pagkatapos kong i-separate ang upper at lower board ay lininis ko muna ang upper board para i-check kung may visible parts bang sunog. At dahil wala naman akong nakita, kaya nag-proceed na ako sa next step. Ang next step na tinutukoy ko ay ang paghahanap sa specific part na short at dahil nalaman na natin ang location ng part na umiinit, kaya nilagyan ko na ng rosin flux para kapag nag-inject ako ng supply ay lalabas at makikita natin ang tunay na salarin. At dahil nakita na natin ang hinahanap natin ay tatanggalin ko na ito gamit ang cutter blade. Hindi ko na pala pinalitan ang sirang capacitor dahil sobrang dami pa naman ang natitirang piyesa na katulad din niya ng trabaho. Mas risky pang palitan kaya remove lang ang best solution. Bago ko nga pala i-assemble ang upper at lower board, tinest ko muna yung upper board kung may power na ba. At dahil meron ng power ang unit ay pwede na natin pagdikitin ang upper and lower boards. Ang una ko munang gagawin ay lilinisin ko muna ang gilid ng lower and upper boards para i-prepare sa gagawin kong pagre-reball mamaya. Dito ay sinisuguro naming mga technician na flat at pantay ang mga balls para pagdating sa reballing method ay hindi magka-problema. Dito naman ay nire-reball ko na ang lower board at ang gamit kong reballing tool dito ay ang Relife RL601T. Ang gamit ko naman solder paste ay Luowei brand na 183 degrees Celsius. Mukhang mabilis lang gawin itong ginagawa ko pero sa likod ng camera, napakatagal ng proseso dahil ingat na ingat ako at kailangan kong silipin na lahat ng butas ay may laman. Dahil isa lang dyan sa mga butas, ang mabakante posibleng isa sa mga function ng phone ay hindi gumana. And if all is well, ibabalik naman natin yung reballed board sa iHeater para painitan ng board at maging solid balls yung solder paste. After maging solid ng mga solder paste, ay sisilipin natin ulit one by one ang mga balls para makita kung hindi ba nagdikit-dikit. May mga special technique ang pagre-reball ng mga layer boards. Mas recommended ko sa mga beginner na mag-apply kayo sa mga training session kesa mag-self-study. Mas bibilis ang improvement nyo at makakasave kayo ng panahon. At syempre bago kayo mag-apply sa training, mag-background check po muna kayo sa inyong sasalihan. Napakaraming nagkalat na training services ngayon sa social media ang tatamis ng mga ads nila kasing tamis ng soft drinks pero wala palang sustansya. Napakadami po diyang legit kaya huwag po kayong tamaring maghanap at huwag po kayong mahiyang magtanong dahil sabi nga nila, lamang ang may alam. Ngayon naman ay pinagdidikit ko na ang lower board at ang upper board gamit pa rin ang Aixun iHeater Pro. Gayahin nyo na lang yung temperature ko, tried and proven ko na po yan na setting. Maghihintay lang ng ilang minuto at kapag lumambot na ang mga ball ng board ay alug-alugin lang ng konti ang upper board at kapag nag-bounce ito, hudyat yun na nasa maayos na ang posisyon ng both boards at pwede na nating tanggalin sa iHeater ang buong board. Then papalamigin lang natin ng saglit ang board at sisilipin ulit natin sa microscope yung gilid ng buong board para makita kung maayos ba yung pagkakadikit sa upper and lower board. Kung makikita nyo po na malinis at pantay yung spacing ng upper at lower boards, pwede na nating i-assemble ang unit pero bago yon i-check muna natin gamit ang multimeter for the last time kung wala na bang short ang board. At dahil wala naman akong nakitang short ay i-assemble ko na ang unit para ma-final test na natin kung aandar na ba ang unit ng maayos. Habang ina-assemble ko pala itong iPhone 11 ng aking kliyente, ay sasamantalahin ko na itong pagkakataon para ako'y magpasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong panonood. Hiling ko na sana ay lagi kayong malakas at malusog saan man kayo naroroon. Maraming salamat din po sa lahat ng nagtitiwala at nagpapagawa sa aming serbisyo. Mabuhay po kayong lahat. Thank you very much po sa inyong lahat.
At ayan na nga po, to see is to believed. Nagpakita na po si Apple hudyat na may buhay na ang iPhone 11 ni Sir. Mula sa dating walang buhay ay ngayon ay back to normal na ang iPhone 11 ni Sir. Pwede na ulit gamitin. Sana po ay nagustuhan ninyo ang video nating ngayon. Ito po ang inyong lingkod na laging nagsasabing, Maraming salamat po. Salamat!